Sigurado ba kayo na kukunin niyo na sina Cha at Mickey? Pag okay na sa boss ninyo, kunin niyo na lang dito mga bata. May tinatago ka ba sa akin? Di ba mahalaga sa'yo yung mga sketches ng mga anak mo? Pa-frame ko yun. Ikaw talaga, mahilig ka talaga sa mga sorpresa. Papadalas yung dalaw namin dito ni Ate Faye. Kasi maganda na yung trabaho namin. Tsaka alam niyo ba, yung boss namin doon mabait. Sigurado ako, susumpa ka ni Olivia. Dahil dyan sa mga pinagkakagawa mo. Siyempre, hindi naman ako papayag na magkaganon. Kayang-kaya kong lusutan yun. Gusto ko kasi sana magpahinga eh. Froilan, nakikinig mo ba ako? Vicky, sunod na ako sa'yo. Alam mo, kanina may lagnat ako. Pero ngayon wala na kasi nakita ko kayo. Ate, kuya, what's that? Ito sana yung mga pasalubong namin sa inyo eh. Kaso nga lang nadumihan na eh. Bili na lang kami ni kuya ng bago ha. Ate, wag na po. Gusto din naman po namin yan eh. Diskumpiyado ako sa dalawang bata na yan. Ano bang gusto niyong gawin? Gawin mo na ako anong gusto mo. Ganito yung lasa na muffins na binibake ni Mami, di ba? Pare-parehas lang naman yung lasa ng tinapay eh. Huwag niyo sabihin iniisip niyo si Ma'am Olivia yung nanay niyo. Baka bukay siya. Baka siya si Mami. Bay, bilisan niyo. Baka hindi niyo abutan. Paalis sila ngayon. Habulin niyo na, dali! Halika na. Gusto ko sana silang daanan kasi naaalala ko yung mga anak ko pag binabanggit mo sila sa akin eh. Oh, alam mo na kung anong gagawin mo, Berto? No? Ano na naman to? Halika dito! Ano gagawin? Ano nga? Itatapon na namin ka na! Hindi mo naintindihan yan. Halika na, sumakay Ano na. mag-intindi? Sinasaktan nila yung mga bata, oh! Hindi, ganun na lang sabi! Okay lang ba kayo, mga bata? Mami, di Papa Jesus yung prayers namin. Pinalikan niya sa amin, Mami. Ano? Pinalis kayo ng daddy ninyo? Mami, it's not his fault. Naapektuhan ho yung brain ni Daddy dahil sa pagkakabangga sa kanya. After nun, hindi niya nga ho kami maalala eh. Inuto ho siya ni Ate Vicky kaya niya kami pinalayas. Ay. Sorry. Ikaw na lang yung magsindi niyan. Froilan? Walang hiya ka! Bakit mo ako sinampal? Kaya pala hindi na ako nakilala. Hello, May. Papunta ka na ba dito? Busy kasi ako tomorrow. May di-discuss lang ako sa'yo tungkol sa adoption process. Kung talagang gusto mong ampunin ng mga bata. O, sige, hintayin kita, ha? Ayan. Inaasikaso na ni attorney ang adoption. Dati, ang isa lang ako dito. Pero ang sarap pala nung may mga anak kang kayakap ng ganito. Pero, hindi na bale. Ayoko muna mag-isip ng ibang tao. Malaki ang kasalanan ko sa inyo kaya tayo na-aksidente. Kung hindi ako umalis ng bahay na yon, hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Pero ang mahalaga, magkakasama na tayo ngayon. Pupuntahan na natin ang mga kapatid ninyo.
Pasensya na kayo kung wala akong time para sa inyo, ha? Gusto ko lang namang ibuhos lahat ng oras ko para kina Cha at Mickey, eh. Masawang-sawa na kasi ako nawawalan parati. Ngayon nabigyan ako ng mga batang kagaya nila, wala akong hindi gagawin para alagaan sila. Gusto ko, laging kasama ko sila. Ayokong mawala sila. Mickey! Tita Sally! Si Justin po ito. Tao po! Cha, Mickey! Gusto ko na sana makita si Cha at si Mickey. Sabik na akong makita sila. Mommy, don't worry. Mabait naman po si Tita Sally, eh. Nabigyan niya sa atin sina Cha at si Mickey. Bihirang kukulit talaga ng mga kapatid ni Cha at Mickey, ah. Nagsama pa na ibang tao. Sandali lang. Pero bakit wala pang pumupunta dito sa gate? Baka naman tulog na yung mga yun, Olivia. Kung gusto mo, bukas na lang natin sila uli sunduin. Efren, hindi na ako makakapaghintay. Alam mo naman ang tagal kong nangulila sa mga anak ko. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito na lumipas na lang nang hindi ko sila nakikita. Hello, May. Papunta ka na ba rito? May pagagawa lang ako sa'yo. Justin, sige na mag-doorbell ka ulit, oh. Baka nakakatulog lang sila. Cha, Mickey! Doorbell, anak! Tita Sally! Tita Sally! Tama na yan. Cha, Mickey! Baka naman wala talagang tao dyan. Ano ka ba naman, Efren? Kailangan makita ko na ang mga anak ko. Kailangan makasama na natin sila sa pag-uwi. Eh kasi sa dami ba naman ng doorbell na yun, imposibleng hindi naririnig ng mga tao dyan kung meron man dyan sa loob. Nasaan sila? Saan nandito na ni Sally, si Mickey at saka si Cha? Tita Sally? Ayan. Baka sila na to. Wala pong tao dyan. Umalis po yung mag-iina. Nagbakasyon yata. Oo. Saan naman ho sila nagpunta? Ay, hindi ko alam eh. Friend lang ako ni Sally. Pero napadaan nga ako. Pero alam ko nga, ay, nagkamali ako. Wala nga pala talaga sila. Napadaan ako force of habit eh. Pero sige na ha, I have to go. Wala sila dyan. Sorry ha. I have to go na. Ma'am, baka alam niyo kung paano sila makukonta. Wala sila dyan. Diyan sila, doorbell ka ulit. Cha, Mickey! Ay, naku, miss. Miss, alam niyo ba kung sino nakatira dito sa loob? Bakit ho? Kasi kailangan ko siyang makausap. Importante lang. Kailangan kong makita yung mga batang kasama ni Sally. Ito po yung number ko. Pakitawagan lang po ako. Kung sakasakaling makabalik na sila kaagad, tawagan niyo lang po ako. Ha? Agad-agad lang po. Sige ho. Nakikiusap lang po ako, ma'am, ha? Salamat ho. Thank you po. Halika na, Olivia. Friend, di at ako makakatulog ngayong gabi. Gusto kong makasama si Cha at saka si Mickey. Nung buo pa ang pamilya ko, kapag nasa eskwelahan sila, hindi ako mapakali kapag hindi ko sila makikita.
agad akong umaalis at pupuntahan ko sila. Pero ngayon wala akong magawa. Hindi ko alam kung saan ko sila pupuntahan. Sige. Dito lang muna ako. Mami, tama na. Halika na po. Mami, I'm sure inaalagaan po ni Tita Sally. Mabait naman po si Tita Sally eh. Ayusin niyo na. Sige po. Bakit mo nagawain sa mga bata, ha? Sorry na po! Kasi po sa amin ni John, yung baka mamangking ko rin, hindi rin pwede pumasok dito eh. Pati yung mga batang maliliit na yung pinatulan niyo. Yung mga pamangking ko sir, kasi dapat nandito din. Pero sila nakapasok, kaya ako Wala nagawa kayong mga yun. puso eh. Mabuti pa magsilayas na kayo, ha? Lumayas kayo! Pasensya na po! Layas! Pasensya na po! Olivia, pasensya ka na. Hindi ko napigilan yung sarili ko eh. Nadala ako eh. Kasi hindi ko talaga matanggap na binawalang hiya nila yung mga bata eh. Alam mo, para silang mga walang puso eh. Efren, pabayaan na natin yon. Ang mahalaga kasama ko na yung mga anak ko. Kaya lang, meron lang akong gustong itanong sa'yo. Tanong, ano yun? Paano mo nakuha yung dyaryo na nagbalita na patay na yung mga anak ko? At saka paano nagkaroon ng puntod sila sa sementeryo samantalang buhay na buhay naman sila? Paano mo sila nahanap? Ayun tungkol dun sa dyaryo? Ano yan eh? Yung tungkol dun sa dyaryo, Olivia, nakuha ko yan dun sa investigador ko eh. Yan kasi yung mga binigay niya impormasyon sa akin, mga detalye, nung pinapahanap ko yung mga anak mo. Pagkatapos, napag-isip-isip ko, kung hindi naman to kayang gawin ni Froilan, malamang si Vicky ang may kagagawa nito. Hindi talaga ako pabor na hindi mo man lang pinakita sa mga kapatid nila yung mga bata. Malaking kaso yan pag nagkataon. I'm so sorry, May. Nadamay pa kita. Pero hindi yata talaga pa ako handa na pakita yung mga bata sa mga kapatid nila. Gusto ko lang namang lubusin yung mga oras na nandito sila sa akin. Tsaka sa tingin ko, hindi talaga sila papayag na ampunin ko ng legal ang mga bata. Basta, ayusin natin yan, ha? Kung itutuloy mong pag-adapt sa mga bata, kailangan sabihin mo sa mga kapatid nila. O sige, tuloy na ako. Sige, ingat. Hindi ko na yata kayang gawin yun. Pag binalik ko pa kayo sa mga kapatid ninyo, paano na lang ako? Tama ka. Pwede nga yung gawin ni Vicky. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako nagkaroon ng kamag-anak na kampo ni Satanas. Grabe. Salbahe talaga yung Viking yan. Pero, paano napunta ang mga bata dito sa farm mo? Dinala sila dito ni June. Nagpapatulong kasi yung mga batang yun para pumasok ng trabaho. Hindi ba nabanggit ko nga sa'yo na hindi naman ako tumatanggap ng mga bata eh. Kung hindi lang nga dahil dun sa pakiusap mo sa akin.
Kaya ako sila kinuha. Kaya pala napakalakas ng kutob ko ng mga panahon na yon. Alam mo, Efren, maraming salamat sa'yo. Napakabait mo talaga. Dahil? Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakaahon. At nang dahil sa'yo, nakita ko pa ang mga anak ko. Maraming salamat. Wala naman. Akala ko makikita ko na lahat ng mga anak ko. Yung pala, hindi pa. Pero huwag kayong mag-alala, magkakasama-sama rin tayong lahat. Gusto ko muna alagaan kayong dalawa, Justine at Faye. Hindi niyo na mararanasan yung mga dinanas ninyo noon sa kalye. Tutulungan ko kayo. Salamat po. Sir. Oh, bakit, sir? Tito Efren na lang. Alam niyo kung sino kasi yung mga mahal ng mami ninyo. Importante rin sa akin. Kaya, Tito Efren. Okay? Hindi ko pala naikwento sa inyo kung paano ko nakilala si Efren. Siya yung tumulong sa akin nung lumubog ako sa dagat. Siya ang sumagip sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Kaibigan lang ng mami niyo si Tito Efren. Salamat po sa pag-alaga sa mami namin. Palagi ho namin hinihiling na ligtas ho yung mami namin, saka may tumutulong ho sa kanya. Kayo po yun, sir. Tito Efren po pala. Kayo po yun. Tito Efren. Thank you po talaga. Kain na. Kung tutuusin, dapat makita na natin si Cha at saka si Mickey. Pag nangyari yon, si Shine na lang ang kulang. Efren, di ba may kakilala kang private investigator? Baka matulungan naman tayo para malaman natin kung saan yung bagong bahay ni na Vicky. Ako nang bahala doon. Huwag mo nang problemahin. Salamat. Kain na. Sige na. Sana nandito din yung mami ko. Meron kong namang mami dito, di ba? Si Mami Vicky mo. Mami Vicky mo lagi nasa tabi mo. Totoo bang mami matagal na namang wala, di ba? Kaya kung ako sa'yo, si Mami Vicky na lang isipin mo. Siguro po, tama po kayo, Daddy. Kaya lagi po akong sad kasi hindi ko po makalimutan yung mami ko eh. Patay na po siya, tsaka hindi na po siya mabubuhay. Sa tingin ko, kahit nasan man ang mami mo, gusto niya rin maging happy ka. Napapayag naman yun na meron kang ibang mami na mag-aalaga sa'yo, di ba? Tama ka, Daddy. Si Mami Vicky na po yung mami ko ngayon. Gagawin ko po lahat para maging masaya si Mami Vicky. Ano na? Hindi pa rin nahanap ng kakilala mong private investigator si Olivia? Ano ba naman siyang klaseng investigator? Vicky naman, mahirap talagang hanapin yung taong ayaw magpahanap. Parang ikaw lang sa kanila, di ba? Hoy, pwede ba? Huwag mo akong gamitan ng ganyang excuse at baka mamaya itong si Olivia mauna pa akong matungtong. Vicky, Froilan, bakit? may sasabihin daw sa'yo si Shine. Ano yun? Mami Vicky, may pagtatapat po ako sa inyo. Namimiss ko na po yung pag-aalaga ng mami ko. Bago po kami matulog, i-check niya muna kami sa room. Tapos kakantahan niya kami.
At higit sa lahat, gusto niya po laging masarap yung luto niya para po marami kaming makain. Namimiss ko na po yung mami ko. Pero mula ngayon, magbabago na po yung lahat. Hindi ko na po siya mamimiss kasi nandiyan naman po kayo. Alam ko po magiging mabuting mami rin po kayo sa akin. Simula ngayon, kayo na lang po ang iisipin ko. At ikaw na rin po yung magiging totoong mami ko. Ang sweet mo naman, anak. Alika nga dito. Naku, sweet talaga nitong baby ko. Hayop talaga yung Vicky na yan. Bakit ba niya tinatago si Shine? Ano ba kailangan niya sa anak ko? Baka kasi mamaya kapag nakita na niya yung mga anak niya, iwanan na lang niya ako bigla. Di pwedeng mangyari yun. Alam mo ano kaya kung huwag na lang natin hanapin yung mga anak niya? Hindi ko nakakayanin pag nawala pa sa akin ng mga bata. Mababaliw ako pag nawala sila. Paano ngayon yan? Isang bata na lang at buo ng mag-iina. Diyan ako takot sa mangyayaring ganyan. Malay mo, sila pa yung maging dahilan para mahulog ang loob niya sa'yo. Naku, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakasama ko ulit itong mga anak ko. Salamat din dahil may mga tao pang katulad mo na nag-aalaga at nag-aaruga sa kanila habang wala ako. Hindi niya ba ako mahal? Love din po. Kaya lang po, nandiyan na po yung real mommy namin eh. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala kayo dito. Promise po, bibisitahin namin kayo. Ang tagal-tagal nila. Ano naman ako? Iiwan na naman ako mag-isa. Pwede to!